Ayan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga. Yan, April 11, 2026. Purihin po ang Panginoon. Good morning na po, Sister Vicky, Sister Alicia, yan, Sister Almira Roa, good morning. Isang pinagpalang umaga po mga kapatid, Sister Vina Encarnacion, good morning. Hallelujah. Yan po mga kapatid. Yan, Brother Alejandro Ramos. Good morning. Thank you for watching. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, ay tayo po ay umawit sa Panginoon. Yan, Brother Nilito Altisa. Good morning. Alayan natin siya ng pagsamba, ang ating pong Panginoon. Dahil karapat-dapat po siyang alayan ng pagsamba. Pupuri sa umagang ito. Hallelujah, Lord. We praise you. Kuya Buyet from Riyadh, Saudi Arabia. You are not a God created by human hand. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of everything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hand. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God is need of everything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, yes Lord, you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, you are God alone. Yes, O Lord, you are worthy to be praised. There is none like you, Jesus. You alone are worthy. You're the only God who's playing in that content. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. Yes, O Lord God. You alone are worthy, Lord. You deserve the highest praises, adoration, thanksgivings belongs to you. Because you alone are God. The Holy One,
Jesus Christ, the Son of the living God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Umagang kay ganda. Natid niyo po, Lord, una sa lahat, papasalamat po kami, Panginoon, sa paggising niyo sa amin, O Diyos. Tunay nga na ang pagtulog po namin ay desisyon namin, bagkos ang pagising namin, Lord, ay desisyon po ninyo, Panginoon. Thank you, Lord, na ginising niyo po kami na meron pong, Lord, kalakasan, kapanatagan sa aming mga kalooban. Thank you, Lord God. Sa oras po na ito, Ama, Lord, Panginoon Jesus, amin pong pinagkakatiwala. Ang daily vibrant word, Lord. Pagarihan niyo po kami, Panginoon, ng Santong Espiritu, samahan po kami, O God. Mula sa umpisa, O God, Lord, ikaw pong manguna, sa pagkatapos ng aming pong pag-aaral ngayong umaga, O Lord God. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Pagarihan niyo po ang bawat sa amin, at Lord, halaan ko po anong plano gawa ng kaaway sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Diyos. Tanggapin mo lahat ng papuri at pagpatluwalhati. Dakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning na. Good morning na po sa bawat isa. Pastor Persius, good morning. Pastor June Villas from Lubang. Ayan, Brother Christopher Rubio, good morning. Sister Yuni, good morning po. Ayan, good morning na po sa bawat isa sa maagang nagising. Ayan, sino pa ito? Good morning, Sister Katrina. Ayan. Ayan po rin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga na pinagpala na po ang umagang ito, araw po ng Sabado. Ayan po mga kapatid, April 11, 2026. Ayan, Sister Marisa. Ayan, so without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ito po ay reminder sa atin, mga kapatid. Ang title po is God's Guidance in Decision Making, Learn from Lot's Mistake. Sa Genesis chapter 13, verse 10 to 13. Sabi po dito, Lot took a long look at the fertile plains of the Jordan Valley in the direction of Zoar. The whole area was well-watered everywhere, like the garden of the Lord or the beautiful land of Egypt. Lot chose for himself the whole Jordan Valley to the east of them. He went there with his flock and servant and parted company with his uncle Abram. So Abram pa po ang pangalan po ni Abraham, no? So Abram settled in the land of Canaan, and Lot moved his tent to a place near Sodom and settled among the cities of the plain. But the people of this area were extremely wicked and constantly sinned against the Lord. Sa Tagalog, matagal na pinagmasdan ni Lot ang matabang kapatagan ng lambak ng Jordan sa direksyon ng Zoar. Ang buong lugar ay natubigan ng mabuti sa lahat ng dako tulad ng hardin ng Panginoon o ang magandang lupain ng Ehipto. Ito ay bagong nawasak ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. Sa 11, pinili ni Lot para sa kanyang sarili ang buong lambak ng Jordan sa silangan ng mga ito. Pumunta siya roon kasama ang kanyang mga kawan at mga tagapaglingkod at nakipaghiwalay sa kanyang tiyuhin na si Abram. Kaya nanirahan si Abram sa lupain ng Canaan at inilipat ni Lot ang kanyang mga tulda sa isang lugar malapit sa Sodoma at nanirahan sa mga lungsod ng kapatagan. Ngunit ang mga tao sa lugar na ito ay napakasama at patuloy na nagkasala laban sa Panginoon. Ayan, purihin po ang pakabasa ng dakilang salita ng Diyos sa umagang ito. So mga kapatid, napaka-importante na meron tayong guidance ng Panginoon, lalo na sa pagdidesisyon natin, no, mga kapatid. Kaya titingnan natin ano ba yung aral na mapupulutan natin dito po sa buhay po ni Lot. Ano ba yung tatlong mistakes, yung tatlong niyang pagkakamali pagdating po sa decision making. So actually, marami na pong katuruan, no? Marami na rin pong nagtalakay nito, pero
nais po natin mga kapatid na i-dig deeper pa. Itong mga pagkakamali ni Lot, kasi nga, sa buhay po natin, madalas, tayo po ay nagkakamali. Kasi nga, nangyayari, sarili nating pagpapasya, ano? At hindi natin hinihingian ng guidance ang ating pong Panginoon. Kung titignan natin, mga kapatid, na itong buhay po ni Lot, isang salamin sa atin na kahit na tayo po ay mga Kristiyano na, minsan, madalas, hindi lamang minsan, madalas tayo po ay nagkakamali, lalo na sa pagdidesisyon. Kung titingnan natin, dito sa talatang ito, mga kapatid, ito po yung time na pinagpala po si Abram, yung tiyuhin po ni Lot. Pinagpala po siya, dumami po yung kanyang mga herds, no, yung mga alaga, marami po siyang mga kayamanan during that time, at hindi na sapat yung lugar. Kaya nga nagpasya po sila na naghanap ng mas malawak, na pwedeng paglagyan. Kasi nga dumadami na po yung kanyang kayamanan during that time. At may time na nagkakaroon na ng misunderstanding, no? Yung mga tauhan. Opo, mga kapatid. So kaya nagpasya po sila na maghanap ng lugar. At kung titingnan natin, magkasalungat po yung kanilang direction, no? At titingnan natin, din natin makikita na si Abraham ay siya po ay nananangan sa pananampalataya. Hindi tulad ni Lot. Nananangan siya sa kanyang nakikita. So magkaiba po, no? At si Abraham, actually, dahil nga po siya ay tiyuhin, ano, dapat, di ba, sa ating normal setting, no, dapat siya talaga ang mamimili, actually, kasi siya yung tanda, no, pero dahil nga talagang full of wisdom si Abraham, nakita natin, pinamili po niya si Lot. Sabi niya, sige, kung saan ka pupunta, sa kaliwa ka, kakanan ako, di ba? Nakita natin yung wisdom na meron po si Abraham, at yung nga, dito na po nagkaroon ng dito na nag-arise yung pagkakaiba dahil po sa maling pagpipili. Okay. So si Abraham, dito po sa bandang left sa Canaan, no? At dito naman si Lot ay pinili niya malapit po sa Jordan. Yan. So kung titingnan natin, mga kapatid, ito po ay very familiar place. Ito pong Sodom. Okay. Ito pong Sodom, ito po is a city mentioned in the Bible, especially in the book of Genesis. It is most known for the wickedness and sin and for being destroyed by God. Alam naman natin yung salitang Sodom, o kaya titawag natin Sodomy. Sabihin nito po ay punong-puno ng wickedness, karumihan, punong-puno ng kasalanan, di ba? And ito po ay in between the modern day Israel and Jordan, no? Kaya nga magkano sila magkaibang location sila. And also, yung Sodom, ito po ay may kakibat din na malapit na city, ito yung tinatawag na Gomorrah naman, which is another sinful city. Oo, mga kapatid. So bakit ito po ay famous, no? Very famous itong Sodom and Gomorrah, because ito po ay sobra, extreme sinfulness. 'Di ba? Grabe. Alam mo naman, 'di ba, pag ang isang lugar ay talagang masama, sigurado 'yan, tanyag po 'yan. At ito po ang Sodom and Gomorrah. Ito po ay wicked and rebellious against God, immoral and corrupt, violent and lacking compassion. Siguro sa panahon natin, talagang sukdulan yung kasamaan.
itong lugar na ito. So, ano bang nire-representa ng Sodom? Oo. Mga kapatid, today, Sodom is often used as a symbol of sin and moral corruption. And also judgment of God. A sinful city that the Bible tells us that God destroyed by God as a warning, but also a reminder that God saves those who listen to Him. Mga kapatid. So, ang buhay po ni Lot ay isang malinaw na larawan ng isang taong malapit sa Diyos pero unti-unti nahuhulog sa kompromiso. Diba? Titingnan natin na nagsimula siya kasama niya ang kanyang tiyuhin. Maganda yung pamumuhay, sagana, may magandang influence, may nagmo-motivate sa kanya, may nag-i-influence sa kanya, may nagbibigay sa kanya ng tamang direksyon, at dahil nga pinagpapala si Abraham, siyempre, siya din naman ay recipient ng pagpapala, no? Pinagpapala din po siya. Pero dumating sa punto na pumili siya ng lugar base sa panlabas ng ganda. Diba? At hindi sa kalooban ng Diyos. Kaya nga napaka-importante yung guidance ng Panginoon sa pagpili, mga kapatid, ng tamang pagdidesisyon. Ang madalas, ang temptation, alam naman natin yung tatlong tatlong pattern ng temptation, di ba? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Yung tatlo na yan. Ganun po ang ginawa ni Lot. Di ba? Pinili niya base sa kanyang panlabas na kagandahan na nakita. At tayo naman, madalas ganun ang ginagawa po natin. Kaya nga, nag-dive deeper ako dito, titingnan natin na kapag ang tao talaga may wisdom na nanggagaling sa Panginoon, di ba? Hindi basta-basta. Hindi impulsive, hindi basta-basta nagdidesisyon. Oo. Nagsasangguni muna yan sa Panginoon. Tulad po ni Abraham. Oo, mga kapatid. Di ba? Because hindi siya nananangan sa kanyang nakikita, literal, kundi nananangan sa pananampalataya. Okay? So, alam niyo po ang nangyari, dahil sa pagkukompromiso ni Lot, hindi naman sa agad-agad bumagsak. Alam niyo po ang isang pain o temptation, no, mga kapatid, hindi naman on the spot nagkakaroon ng epekto sa buhay po natin. Minsan, unti-unti yan. Minsan nga, nakakalimutan na natin na meron pala tayong ginawang masama, and yet, nagkaroon tayo ng kamalayan. Ito pala yung ginawa ko, kaya naranasan ko ito. Unti-unti po yan, mga kapatid. Hanggang sa unti-unti na po niya naranasan yung epekto ng maling pagdidesisyon. Siguro, nung time na yun, ay binibisita-bisita niya yung lugar ni Lot. Kasi nga, tanyag yung lugar na ito Pumunta-punta siguro siya, nag-sightseeing siguro, no? Pero hanggang sa makompromiso na niya at doon na siya nanirahan. So, the story of Lot teaches us powerful lesson about choices. Kaya napaka-importante, mga kapatid. Ano pa? Bukod sa choices, compromise and consequences while living in a sinful environment like Sodom. Kaya nga, yung tatlong mali, the Lot, 3 mistakes, ano ba itong tatlong ito na pagkakamali na ginawa ni Lot? Number 1 po, making decisions based on wealth and opportunities. Minsan patibong lang ni Satan. Alam naman natin yung temptation, di ba? Pleasing to the eye. Maganda. Si Satan naman, pag nagtitempt yan, hindi pangit. Puro makagandahan ang pinapakita niya. Yung pala, trap lang niya yun. Ganun po nangyari dito. Kay Lot. Oo. Napaganda sa paningin niya. Actually, yun yung yung pinagmulan doon kay Eva, 'di ba? Pleasing to the eye.
Napakaganda sa paningin. At nakita natin, making decision based on wealth and opportunities. Mas pinili ni Lot yung kapatagan ng Jordan dahil alam niya mayaman at maraming mga opportunity. Pero, alam naman niya at tanyag ng lugar na ito na punong-puno ng kasamaan. Minsan tayo ganon. Minsan sa buhay natin, nakipagbaka tayo sa sarili natin. Lord, gusto ko na pong iwasan yung mga bisyo. Lord, gusto ko na pong iwasan yung mga taong bad influence sa buhay ko. Pero, hindi mo kayang talikuran yung mga bagay na ito. Doon ka pa rin lagi. Doon ka pa rin dumadaan sa lugar kung saan merong mga lugar kung saan may mga nag-iinuman dahil nga iyon yung iyong weakness, di ba? Doon ka pa rin dadaan. Kasi nga ganun po ang strategy ni Satanas, mga kapatid. Making decision based on wealth and opportunities. And number 2, making decisions to live in a wrong environment. Yun po, mga kapatid. Kaya mainam na wise tayo sa pagtingin o pagdidesisyon, lalo na yung paligid po natin. Kaya maganda talaga yung bagang sinesearch muna natin. Diba? Ipinagpipray muna natin sa Panginoon. Mga kapatid, making decision to live in a wrong environment. And yung pangatlo po, making decisions without God guidance. Diba? Masyado tayo impulsive. Nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya madalas, regrets ang nangyayari po sa atin. So ano po ang puntos natin, mga kapatid? So bago tayo punta sa teaching po natin, ito po yung mga the cause of compromise. No? Tanda natin that sin always has a consequences. Na hindi po pwede na wala po yung consequences after na nag-give in tayo sa kasalanan. Minsan kasi nag-uumpisa lang sa maliit yan, nakompromiso ka na, yun pala, trap ng kaaway pala yon. So ano pa puntos natin? Number 1, mga kapatid, be careful what you choose. Diba? Napaka-importante na may good influencer tayo. May nagpipray po sa atin, no? Lalo na pag hindi mo alam at 50-50 yung inyong pagdidesisyon. Diba? Be careful what you choose. Not everything that looks good is good for you. Kaya minsan yung decision natin based on appearance, di ba? Dangerous po yan, mga kapatid. Kaya before making choices, lahat ng respeto, ask God. Lagi tayong humingi ng guidance sa ating pong Panginoon. Di ba, mga kapatid? Napaka-importante. Lalo na kapag hindi ka sure. 50-50 ka doon sa nararamdaman mo. Mas mainam na sumanggunit tayo sa Panginoon. At the same time, doon sa mga taong good influencer. Especially sa ating pong mga accountability partner, di ba? Sa pastors, di ba? Sa mga, sabihin natin na mga light group leader natin. Lalo na kapag baguhan ka pa lamang na mananampalataya, di ba? Mas mainam na malaman kagad natin beforehand na tama yung ating pagdidesisyon. Yan, be careful what you choose. Number 2, small compromise leads to a big consequences. Tulad nga po ng ating nabanggit.
Dahil nga pinili ni Lot yung kapatagan ng Jordan, malapit sa Sodom, andun na siya nanirahan, nagkompromiso na siya, and later on, alam naman natin yung nangyari. Diba? Winas out ng Panginoon yung lugar na yon, yung Sodom and Gomorrah. Sin doesn't happen overnight. It starts small. Ganun po ang strategy ni Satanas, di ba? Hindi naman yan the spot. Malaki ang kagad eh. Unti-untiin ka niyan. Hanggang sa na-immune ka na. Kaya may mga bagay na dapat tayong gagawin. Watch your habits. Be watchful sa lahat ng bagay. Ano ba yung mga small compromises sa buhay po natin? Oo. Kung saan ka mahina, wag ka nang mag-dwell doon. Oo, mga kapatid, lalo kang lumapit sa Panginoon. 'Di ba? Temptation din naman 'yan on the spot, 'di ba? Unti-unti, mga kapatid. Hanggang sa na-immune ka na, ayaw mo na makawala doon, yun na. Trap ni Satan yun, mga kapatid. Number 3, sin has consequences. Always. Lagi naman natin alam yan, no? But God is merciful. God destroyed Sodom because it is wickedness. But he rescued Lot. Di ba? Kaya nga ang naligtas si Lot at yung dalawa niyang anak ng babae. Yung asawa niya lumingon. Ano nangyari? Naging pillar of salt. Ngayon, kung nag-compromise ka na sa isang bagay, ang gagawin mo, cry out to God. Oo, may ka ng tawad sa Panginoon. 'Di ba? Huwag na tayo magmalaki pa. At number 4, sabi dito, God rescues even imperfect people. Si Lot, di sa perfect. He made a wrong decisions, yet God still saved him. 'Di ba? Mga kapatid. Kaya nga, kung ikaw man nagkamali, hindi pa uli ang lahat. Pagtiwala sa Panginoon, sa grasya ng Diyos, at mag-start again, no? Magsimula muli, mga kapatid. Kaya lang, siyempre, hindi po madali. Oo, hindi po madali. Hindi kagad-agad mararanasan mo yung kaginhawahan. Diba? Mahirap magsimula muli. Dahil lang sa maling desisyon. So, paano natin i-apply, mga kapatid, ang mga bagay nito? Number 1, pray before we decide. Napaka-importante ito. Kaya po nung ating nabanggit. Pray first before we decide. Hingin natin yung leading ng Panginoon. Ganun po ang ginawa ni Abraham, mga kapatid. And number 2, choose godly environment. Napaka-importante ito. Be intentional with your environment. Sabi nga, di ba, meron pong famous na quote, di ba? Sabi niya, tell me your friend and I will tell you your future. Yung environment, mga kapatid, napaka-importante ito sa pagpili natin. Ano pa yung mga environment na dapat natin piliin? Siyempre, unang-una, yung ating pong mga kaibigan, mga friends natin. Yung workplace. At ngayon, napakadali na. Oo, sa social media. Di ba? Kaya ang pinaka-importante, surround yourself with people who bring you closer to God. Iyon, mga kapatid, ang dapat natin gawin. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:33, ang sabi niya, bad company corrupts good character. Di ba? Si Satan, ang strategy niya, gusto lang mandamay. Kaya nga, kailangan natin choose godly environment. Number 3, and lead your family spiritually. Okay, lalo sa mga anak, no? Napaka-importante ito.
Minsan may mga, ito nga ang problema sa mga OFW phenomenon, no, mga kapatid. Yung mag-asawa na sa ibang bansa, naiwan yung mga bata dito. Siyempre, hindi nagagabayan ng mga magulang, malayo sila. Kaya ang maganda na yung mga pag-aaral ng mga bata, kung merong Christian school, doon nyo na po i-enroll yung mga bata sa Christian school. Oo. Mga kapatid. Kasi nga, wala lang nga yung magulang, hindi pa siya sa Christian school. At least, pag nasa Christian school ang bata, mga kapatid, natuturuan po siya ng mga spiritual values, di ba? Kaya napaka-importante na lead your family spiritually. Iyan po yung ating ministry actually, first ministry ng ating pong pamilya. Huwag tayong katulad ni Lot na hindi pinakinggan ang pamilya. Di ba? Dahil nakita nga niya, nanangan siya sa pisikal na kanyang nakita. Kaya napaka-importante mga kapatid yung mga accountability partner. Napaka-importante, no? Mga kapatid, lalo na kapag tayo ay hindi sure, 100% sure sa ating mga pagdidesisyon sa buhay. Oo, mga kapatid. Kasi nga, kapag nangyari na yan, may consequences na. Lalo na kapag mali, ang ating ginawa. So, be spiritual example sa ating pamilya. Pray with your family. Hindi mo lang sila pinanalangin, bagkus manalangin kayo magkakasama. And share mo ang salita ng Lord sa pamilya. Minsan, actually, ito yung regrets namin dahil kami po ay OFW, mag-asawa, nasa ibang bansa kami. Matagal ho kami sa ibang bansa, mga kapatid, yung mga bata dito. Ang laki ho ng impact sa mga bata na kapag wala po yung magulang dahil nga nagtatrabaho sa ibang bansa. So, yun mga kapatid, lead your family spiritually. The story of Sodom is not just about judgment. It's about choices. It's about choice. Every day you choose. Diba? Good or bad. Obedience or compromise. Forward or backward. May pagpipili po tayo, mga kapatid. Pero, sabi ko nga kanina, maging maingat po tayo sa pagpipili natin. Gaya po ng pinili ni Lot, yung kagandahan, yung kapatagan ng Jordan, and yet, meron palang mga masamang gawain sa lugar na iyon. Wickedness, sobra-sobra. Ang kasalanan sa lugar na iyon. Mga kapatid, sa buhay natin, minsan, nakompromiso natin. Susunod ba ako sa Panginoon o sa kana lamang? Magbibigay ba ako sa Panginoon kung ako na ay pinagpapala ng Panginoon? Aabanti ba ako o aatras ako? Magpapatuloy ba ako o aayaw ako? Di ba? Every day is a choice. Sabi nga. Ipanalo natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin. Lalo na sa mga panahon na ito, mas lalo tayong magningas sa pag-share ng gospel sa lahat ng tao. Mga kapatid. At ito po yung as a question to consider, sabi dito, what small compromises am I allowing right now? Meron pa bang mga bagay na kinukompromiso natin sa buhay po natin, mga kapatid? Kayo naman po ang sasagot niyan. So, ano po ba yung mga tatlong bagay na
pagkakamali na ginawa ni Lot. Making decisions based on wealth and opportunities, and making decisions to live in a wrong environment, and making decisions without God guidance. So yun po mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa ating pong 27 viewers. Good morning na po sa bawat isa. Ate Nitz, good morning. Yan, sino pa? Brother Josepino, good morning po sa bawat isa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito, araw po ng Sabado. Tuloy tayong samahan ng Diyos, mga kapatid. Turuan tayo ng Panginoon, lalo na sa mga pagdidisyo natin. Yan. Yan po, marami pong salamat Lord sa umagang ito. Thank you Lord God for your word. Tunay nga Panginoon, minsan pa, kami po ay niremind mo muli, Panginoon Diyos, na napaka-importante sa lahat ng bagay ay sumangguni kami sa inyo. Lalo na kapag hindi namin alam, hindi malinaw, hindi payak ang aming pong pagdidesisyon, Ama, Lord. Tulad po na ginawa ni Abraham, hindi siya nananangan sa kanyang nakita, sa po ay nananangan sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po sa umagang ito. Minsan pa, Lord, niremind mo po kami, O God, Lord, sa araw po na ito. Panginoon Diyos, minsan pa, dalangin ko sa umagang ito, meron po kami mga kapatid ngayon na, Lord, may mga karamdamang physical. Lord, Lord, akin pong pinapanalangin, O Lord, nagkakatiwala po sa inyo mo palang kamay, ang kagalingan. Lord, si Pastor Boyet, Panginoon. Kung saan, Lord, ay siya po ay nasa hospital, O Lord. Meron po siyang Lord, karamdaman, O God, sa oras po nito. Sa pangalan po ni Jesus, Lord, akin pong nagkakatiwala sa iyo, magpalang kamay ang kanya pong buhay, Ama, O Lord. Dampin mo po ang iyong kamay sa kanya at ipadalo yung kagalingan na bumula po sa inyo. Salamat po, Ama, Lord, at minsan pa ay, Lord God, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Hallelujah, in the name of Jesus. At din, Lord, kami po ay nakikigalak sa aming pong mga kapatid na nagdiwang ng kakarawan sa araw po na ito, maging anniversary, Lord. Kami po ay nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po na ito. Pagkat salamat po minsan pa sa buong maghapon ng Sabado, Lord, samahan niyo po kami. Gawin niyo po kami mabunga. Sa lahat na aming gagawin, Lord, pagharian niyo po kami sa Santong Espiritu ituro sa amin. O Lord, ang tama namin gawin, Panginoon. At samahan po kami. Turuan po kami, Panginoon Diyos, sa araw po nito. Lord, to you, Lord, we lift to everything in our families, Panginoon. Lord, nagkakatiwala ko din sa iyong palang kamay, Lord, ang ayong pong mga mahal sa buhay sa bansang Saudi Arabia, kung saan, Lord, may mga conflict. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, ikaw po mag-ingat po sa kanila. Salamat po sa araw na ito, Lord. At, din, Lord, sa ayong pong mga kapatid na nagtatrabaho, din, Lord, sa may mga negosyo, Panginoon. Patuloy niyo pong, Lord, pagpalain ang mga negosyo, Lord, ang mga source of income, Panginoon, Lord, sa pangalan ni Jesus. Kaya po maghari, Panginoon, sa araw na ito, we bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan po mga kapatid, God bless po sa inyo, and to God be all the glory.